ng lupa. It's just a picture lang kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Hindi pinapakailaman ni Lord kung sino ka, anong background mo, kung sino na sa loob ng bahay na yon. Hindi na pinapakailaman ni Lord kung anong klaseng tao ka. As long as you are covered by the blood of the Lamb, ng dugo ng ating Panginoong Jesus, hindi na makikita ang iyong kasalanan. You are allowed to be in His presence. But because He is perfectly just, hindi hahayaan ng Panginoon ng kahit anong kasalanan sa tabi niya. God is also perfectly faithful. Tapat ang Panginoon. At yung pagiging tapat niya ay sobrang perfect. Sino ditong nakaranas na ng katapatan ng Panginoon sa buhay niya? Usually kapag sinasabi natin, tapat ng Panginoon, kapag nililigtas tayo sa ating mga problema, kapag nakakabayad tayo ng utang, or niligtas tayo, pinagaling tayo sa ating mga sakit, sinasabi natin, tapat ang Panginoon. Pero hindi lang doon natitigil ang katapatan ng Panginoon. Alam niyo ba kung saan pa? Tapat ng Panginoon sa kanyang mga pinagsasasabi. Kapag sinabi niyang paparusahan ko ang mga makasalanan, paparusahan niya ang mga makasalanan. Hindi lang siya tapat kapag may wish ka, may prayer ka. Oh Lord, sana po, ganito, ganyan. Tapos sinagot ni Lord, sabi mo, ay, tapat ang Panginoon. Hindi lang dun ang katapatan niya. His faithfulness is perfect na kahit dun sa sinabi niyang magpaparusa siya, gagawin niya. God is perfectly just, faithful, and holy. God is perfectly holy. Kailangan lahat ay nasa tama. Mga nasa kaliwa. Sabihin sa mga kaliwa, doon kayo. Sa far away. Doon kayo sa impyerno. Pero if you are to think about it, understand the word of our Lord Jesus Christ, ang purpose ng Panginoon, kung bakit niya yung ginawa yung impyerno, ay hindi para talaga sa atin. Napakalinaw doon, depart from me, you are cursed into eternal fire, prepared for the devil and his angels. So yung eternal fire, yung hell, yung impyerno, prepare yun ng Panginoon para parusahan ang mga diablo, ang mga demonyo at ang mga anghel ng mga diablo. Those spirits, those bad spirits. It is originally, yung purpose ng Panginoon is for their judgment. Pero, since nagawa na ni Lord yung kalalagyan nila, yung mga taong ang choice ay i-reject siya, doon na rin kayo, sabi ni Lord. Apakalino mo, Matthew 25:41. Umalis kayo sa akin. Huwag kayo dito. Kayong mga sinumpa. Doon kayo sa mga prepare sa mga diablo at anghel. Doon kayo sa prepare sa kanila. So si Lord, kapag nagparusa, hindi trip-trip. Hindi nagpapadala ang Panginoon ng mga tao sa impyerno na ayaw nila. Gusto niyo ba sa impyerno? Sagot. Gusto niyo ba pupunta sa impyerno? O kung ayaw natin, hindi ka ilalagay ni Lord doon nang against sa will mo. Lord, hindi ka pa sa impyerno. Dahil binigay na ni Lord ang lahat para hindi ka mapunta sa impyerno. Provide na ni Lord. He is the provider. Provide na ni Lord ang way out. Ang susi. Para ikaw ay makatakas sa kulungan. Kaya kapag napunta tayo sa impyerno, napaka-clear lang that it is our choice. It is our choice na i-reject ang Panginoon. Because He is perfectly holy.
pipilitin natin na huwag maging holy. Eh sabi naman ni Lord, be holy kahit hindi ka holy. Alam mo, nature mo, hindi ka holy. Pero sabi ni Lord, since I am holy, be holy. Hindi ka pinipilit ni Lord na, kayanin mo yan. But He's also providing you the things that you need to become holy. Hindi ka naging banal sa kakayanan mo. Binigyan ka ng banal na Espiritu to live with Him, to communicate with Him, to have a relationship with Him, for you to become holy. Kaya hindi mo pwedeng sumbatan ng Panginoon pagdating ng panahon ng eternal judgment na, Lord, bakit ako sa hell? Kala ko ba God is love? Kala ko ba mahal mo ako? Ba't mo ako nireject? Sabi ni Lord. Ba't ayaw mo ko tanggapin? Bakit ayaw mo tanggapin yung aking salita? And I'm really glad, no? It is because naniniwala ko that everyone, no, lahat ng nandito ay merong puso na may tumatanggap sa Panginoong Jesus. Kasi wala kayo dito kapag wala kayong ganung desire. Kilalanin ang Panginoon. That's why I'm confident, no, na tayong lahat dito ay hindi tumatalikod sa Panginoon. Ang Panginoon ay kakatok sa ating mga puso. Ibibigay ang kanyang bugtong ng anak, maniwala lamang sa kanya para tayo ay maligtas. At hindi tayo mag-isama, mag-idamay dun sa prepare niyang punishment. So, perfect. Napaka-perfect. Hindi ka pa yun, perfect reality, perfect justice. There will be resurrection of life and resurrection of judgment. Perfect purpose and perfect fullness. Tandaan po natin yan. That God is perfectly just, makatarungan siya. He is perfectly faithful and is also perfectly holy. Sa kabuuan, perfect ang Panginoon. Sala. Maliit man o malaki. Yun ang huhusgahan sa atin ng Panginoon. Kung paano tayo namuhay dito sa mundong ito. And then there's this also, the book of life. Kung yung record ng isang book of works, no, yung mga listahan ng mga nagawa natin. And then the book of life, ang mga listahan ng mga pangalan kung sino yung mga ligtas. Hindi niyo yung makikita sa mga simbahan. Kaya huwag kayong pupunta sa simbahan para magpatala. Pastor, pakisulat naman yung pangalan ko sa book of life. Sabihin ko, akin na, 50. Mura lang, 50. Oh, baka ayaw mo pa. Registration pala, no? Kailangan mo lang sa akin magbigay ng isang kotse. Wow! Isulat yung pangalan mo sa book. Hindi. No? Our names will be written there if we fully trust sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sa kanyang pangalan lang, kapag tayo ay naniwala, mailalagay ang ating pangalan sa aklat ng mga ligtas. Perfect record and perfect mercy. Grabe yung awa ng Panginoon, no? Naghihintay ang Panginoon para ang lahat ay tumawag sa Kanya. Hanggang ngayon, naghihintay ang Panginoon na ang lahat ay manalig sa Kanya, umasa sa Kanya, sa Kanyang pangalan, sa Kanyang anak na si Jesus. Lahat ng hindi makikita sa aklat ng buhay, sa book of life, sila ay hindi mapapasama. Kung paano kinumpleto ng Panginoon ang creation in 7 days, kinumpleto din ng Panginoon ang pagliligtas sa atin. Kung naalala niyo, bago malagutan ng Panginoon, in John 19:30, na kanyang hininga,
bago niya pagbayaran ng ating mga kasalanan. Ano ang sabi ng Panginoon? It is finished. Wala sa iyong biyaya sa aming buhay, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil pinakita mo sa amin, Panginoon, ang ending, Panginoon. Bagamat nakakatakot, nakakapagpabagabag ito sa mga hindi nakakaalam ng inyong salita, Panginoon. Ngunit, dadalangin namin na magbigay nawa ito sa amin ng kalakasan, pag-asa, Panginoon, na manatili sa iyo, Lord, hanggang sa wakas, Panginoon. Manatili kaming tapat, Panginoon. Kunin mo man kami or makabutan namin, Panginoon, ang iyong muling pagbabalik, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaan, Panginoon. Kung kami ay natatakot sa mga bagay na ito. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami ay, Panginoon, ay napanghihinaan, Panginoon, ng loob sa pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pagharap namin, Panginoon, sa inyo, mas maging excited kami, Panginoon, dahil kami ay nasa inyo na, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mag-participate sa inyong ginagawa sa mundong ito, Panginoon. Tulungan mo kami, ang buhay namin ay maging reflection, Panginoon, ng inyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng kakayanan na mag-share, Panginoon, kung gaano kakabuti sa aming buhay. Hindi dahil sa nakita na namin ang mangyayari sa hinaharap, Panginoon. Kundi, Panginoon, magkaroon kami ng concern sa mga mahal namin sa buhay. Concern sa mga taong nakapaligid sa amin. Mga hindi nakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil ang mga bagay na ito ay hindi nakakatakot dahil sa inyong pagmamahal. Nawa sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, ikaw ang aming mapaglingkuran, ang aming buhay, Panginoon, sa dami-dami ng issues at mga kabisihan ng buhay namin. Maalala namin, Panginoon, ang iyong mga salita na darating ang araw na ikaw ay muling babalik. Darating ang araw na kami ay hahatulan, Panginoon. Pag-alabin mo, Lord, ang aming confidence sa iyong pag-ibig sa amin, ang aming pagtitiwala sa iyong ginawa sa krus, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.